ko'y hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, price freeze sa mga produktong kerosene at LPG itinalaga sa ilang lugar sa Palawan. 10 pulis sinibak sa pwesto matapos ang umano'y ilegal na pagsisilbi ng arrest warrant. Impeachment trial ni VP Sara inaasahang ituloy sa kabila ng recess ayon kay ex-justice official Ascuna. Senate President Escudero nilinaw na hindi apektado ang impeachment trial laban kay VP Sara sa kabila ng sinampang kaso ng NBI. Local brand ng banana chips patok sa South Korea. At supply ng itlog ikinababahala sa paglaganap ng bird flu sa US. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, matapos ideklara ang state of calamity sa ilang mga lugar sa probinsya ng Palawan, dulot ng malakas na buhos ng ulan at matinding pagbaha, nagpatupad po ng price freeze ang Department of Energy sa mga produktong kerosene at liquefied petroleum gas o LPG cylinders na 11 kilograms pababa sa lugar. Kasalukuyang epektibo ang naturang price freeze sa Barangay Panacan, Nara at City of Puerto Princesa na magtatagal ng 15 araw magmula noong deklarasyon ng state of calamity. Sinibak na sa pwesto ang mga pulis na sangkot sa umano'y iligal na pagsisilbi na arrest warrant. Bukod dito, ayon sa mga biktima, ninakawan din umano sila ng mga naturang pulis. Francis Reyodique para sa detalye. 10 pulis ang sinibak sa pwesto matapos masangkot sa umano'y iligal na pagsisilbi ng arrest warrant sa isang tindahan sa Taguig City. Kita sa CCTV footage na ito ang pangaharas ng mga pulis, kaya naman tumaas ang tensyon dito. Ayon pa sa mga naging biktima, nagnakaw din ang mga naturang pulis ng pera at mga gadgets na may kabuang halaga na halos 80,000 pesos. Makikita rin sa isa pang video na ito ang pagtalo ng isang biktima sa isang police mobile habang nakaposas. Ayon sa hepe ng Taguig City Police, wala umanong waran at otoridad ang mga pumasok na mga pulis. Ayon sa pahayag ng NCRPO, hindi nito kinokonsinte ang maling pag-uugali at pang-aabuso ng kapangyarihan. Ayon naman sa Southern Police District, sasailalim ang naturang mga pulis sa pre-charge investigation. Maharap din umano mga pulis sa reklamong grave abuse of authority. Sa kasalukuyan ay wala pa namang pahayag ang mga nasangkot na pulis. Francis Reyodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinapaalalahanan ng PNP-ACG ang publiko na mag-ingat sa pagbabahagi ng personal na impormasyon sa kahit anong plataforma online upang hindi ito makompromiso. Ayon sa PNP-ACG, dapat na limitahan ng bawat online users ang pagbabahagi ng mga pribado at personal na impormasyon online. Anila, dapat ding i-turn off nito ang pagbabahagi ng lokasyon kung hindi naman kinakailangan. Ang paalala na ito ng ahensya ay matapos ang paglaganap ng mga hacking at stalking sa panahon ngayon. Samantala, huli ng otoridad ang 6 na pribadong sasakyan dahil iligal itong bumabiyahe o kolorum kung ituring ng pamahalaan. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Hindi lamang mga van kundi pati na rin mga pribadong sasakyan ang hinuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa operasyong anti-kolorum nito. Ito ang mahigpit na tinututukan ng ahensya ngayon dahil sa dumarami umano na bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe ng iligal. Sa kamakailang operasyon ito sa Santa Maria, Bulacan ay nahuli ang 6 na pribadong sasakyan na siyang kalaunan ay inimpound din dahil sa 10 violations.
Natuklasan dito na walang permiso mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga sasakyan para kumuha ng mga pasahero, maningil at bumiyahe. Ang mga sasakyan ay kasalukuyang nasa pasilidad ng Land Transportation Office o LTO sa Quezon City. Nilinaw naman ng SAIC na ang panguhuli sa mga ilegal na gawain ay upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng bawat mananakay pagdating sa pampublikong transportasyon. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ating ulat panahon, nasa ibang bahagi naman sa ating bansa ang shear line na patuloy na nagpapaulan habang aktibo naman ang Intertropical Convergence Zone sa Mindanao. Partikular na nagpapaulan ng shear line sa Batanes at Babuyan Islands. ITCZ naman sa Caraga, Davao Region, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Habang easterlies naman sa Visayas, Bicol Region, Romblon, Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DOH tiniyak ang pondo para sa HIV, AIDS, TB at malaria sa gitna ng pagbabago sa Global Fund. Direktang Iloilo-Bangkok flight magsisimula na sa huling araw ng Marso. Impeachment trial ni VP Sara, inaasahang ituloy sa kabila ng recess ayon kay ex-Justice Ascuna. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Iginiit ni Senate President Cheese Escudero na hindi makakaapekto ang kamakailang sinampang kaso ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte sa isasagawang impeachment trial. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Nilinaw ni Senate President Cheese Escudero na hindi apektado ang isasagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang kasong isinampa sa bise. Matatanda ang sinampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation si VP Sara kaugnay ng umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Escudero, maaaring mauna ang paglilitis ng kaso o pagkatapos ng impeachment trial. Pwede rin umanong pagsabay na itong isagawa dahil aniya wala naman umanong kinalaman sa isa't isa ang dalawang issue. Naisumite na umano sa Department of Justice ang sinampang kaso na inciting to sedition at grave threat. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ang DOJ na ang bahalang magtimbang ng mga ebidensya na magiging basihan para magsagawa ng preliminary investigation. Sa panig naman ni VP Sara, sinabi niyang hindi na niya kinagulat ang naturang pagsasampa ng kaso. Aniya pinaghandaan na ng kanyang panig ang mga magiging worst case scenarios. Pagtitiyak naman ni Santiago, walang nag-utos sa ahensya ukol sa aksyong ito. Ito lamang umano ang naging resulta ng kanilang investigasyon kaakibat ng kanilang mga ebidensya. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na balita, pinaninindigan ni dating Maestrado Ascuna na kahit recess ang Senado, magpapatuloy umano ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang buong impormasyon tunghayan sa aking ulat. Iginiit ni retiradong maestrado ng Korte Suprema at dating miyembro ng CONCOM na bumalangkas sa 1987 Constitution na si Adolf Ascuna na maaaring magpatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit nasa recess ang Senado. Ayon kay Ascuna, iba ang proseso ng impeachment kumpara sa paggawa ng batas kaya't hindi dapat hadlangan ng recess ng Kongreso ang pag-usad ng paglilitis.
Ipinaliwanag niya na nakasaad sa 11 artikulo ng Saligang Batas na dapat agarang magsimula ang paglilitis sa Senado kapag naisampa na ang verified impeachment complaint na may lagda na ang hindi bababa sa 1/4 bahagi ng mga kongresista. Sa kasalukuyan, umabot na sa 215 na mambabatas ang lumagda sa ika-4 na reklamo laban kay BP Sara, sapat na bilang upang tuwirang maisampa ito sa Senado. Paglilinaw pa ng dating mahistrado na may 2 bahagi ang proseso sa Senado. Una, ang pagdaraos ng panunumpa ng mga senador bilang miyembro ng impeachment tribunal upang makuha ang jurisdiksyon sa kaso. At pangalawa, ang pagsisimula ng aktwal na paglilitis. Binigyan din niya na kahit sa Hulyo pa itakda ang presentasyon ng mga ebidensya, mahalaga na ngayon pa lamang ay manumpa na ang mga senador upang opisyal nang mabuksan ang paglilitis. Kung saan taliwas ito sa pahayag ni Senate President Chis Escudero na kailangan umanong hintayin ang pagbabalik sesyon sa Hunyo bago maumpisahan ang proseso sa Senado. Giit pa ni Ascuna, hindi na kailangang hintayin ang tawag o sesyon dahil mismong Saligang Batas na ang nagsisilbing utos upang magtipon at magsimulang gumanap bilang impeachment court. Pagbibigay linaw pa ni Ascuna na patuloy na umiiral ang kapangyarihan ng Senado kahit nasa recess ito at tungkulin nitong sumunod sa itinakda ng konstitusyon tungkol sa impeachment. Kabilang sa sumusuporta dito ay si Attorney Amando Vergil Ligutan na co-author ng 2 impeachment complaint sa mga nagsusulong na ituloy ang proseso upang mapanagot umano si BP Sara. Matatandaan na ang 2 reklamong isinampa laban kay BP Sara noong 19 ng Desyembre ay mula sa mga religious groups at ilang abogado na nagsusulong ng pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno. Base sa panayam, naniniwala ang ilang legal na eksperto na mahalaga ang hakbang upang mapalakas ang sistema ng checks and balances sa pamahalaan. Bagamat may agam-agam ang iba sa magiging epekto nito sa politika, paninindigan ni Ascuna na higit na mahalaga ang pagsunod sa konstitusyon at pananagutan ng mga opisyal. Sa kabila ng isyong ito, nananatiling kumpiyansa ang mga nagsulong ng impeachment na tuluyan itong uusad patungo sa paglilitis sa Senado. Para kay Ascuna, higit na mananaig ang batas at saligang prinsipyo ng accountability kaysa sa pansariling interes ng ilang makapangyarihang opisyal. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tiniyak naman ng Department of Health o DOH ang kanilang pagkalap upang makabuo ng pondo para sa mga programang HIV/AIDS, malaria at tuberculosis o TB. Ito'y matapos maiulat ang pagbaba ng alokasyon ng Global Fund para sa Pilipinas na maaaring magdulot ng malaking hamon sa mga nasabing programa. Kaagapay naman ng DOH ang Philippine Country Coordinating Mechanism for the Global Fund sa pagsisiguro na mapapanatili ang pondo sa mga programang pangkalusugan. Nakumpiska ng Bureau of Customs na iya ang kabuang 3,231 grams ng kush mula sa 6 na parcel na ipinadala mula Thailand patungo sa iba't ibang consignee sa Pilipinas. Natuklasan ang ilegal na droga sa isinagawang inspeksyon sa pakikipagtulungan sa PDEA at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Pinagpapatuloy ng BOC ang paghihigpit sa pagbabantay sa mga paliparan upang pigilan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na droga sa bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang balita, nagpatupad ng import ban ang Department of Agriculture para sa mga animal products na magmumula sa Germany. Ito ay kasunod ng Foot and Mouth Disease o FMD outbreak sa mga hayop sa naturang bansa. January 10 nang kumpirmahin ng World Health Organization for Animal Health na mayroon ng FMD cases sa domestic buffalo sa Germany. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ililift lamang ang import ban kapag nakakuha na ang Germany ng FMD-free status. Itinuturing namang mapayapa ang Philippine National Police ang unang araw ng kampanya dahil wala umano itong naitala na major incidents. Makibalita kay Danny Lopez.
Sa naganap na unang araw ng kampanya noong 11 ng Pebrero ay walang naitalang major incidents ang Philippine National Police o PNP, National Election Monitoring Action Center. Pagbabahagi ng PNP, ang kapulisan nito ay nakapakalat sa mga lugar na idinaos ang kampanya kung saan strikto din nitong ipinatutupad ang security measures. Gayunpaman ay hinihikayat pa rin ng PNP ang mga kandidato, taga-suporta at publiko na makiisa sa ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan pagdating sa eleksyon. Pinaalalahanan din ito ang publiko na ipagbigay alam sa mga istasyon ng pulis ang anumang reklamo na may kaugnayan sa eleksyon. Tiniyak din ito na kaagapay ng publiko ang PNP sa pagpapanatili ng ligtas at mapayapang kampanya. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa mga biyahero, magmula ika-31 ng Marso, magsisimula na ang direktang flight mula Iloilo patungong Bangkok, Thailand. 3 beses na lingguhang flight ang iaalok ng Cebu Pacific tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang naturang airline ang tanging mayroong non-stop flight sa bagong ruta na diretsyong Bangkok. Samantala na mahagi ng tulong pinansyal nitong kamakailan ang NHA sa higit 500 pamilyang nasunugan sa Parañaque at Muntinlupa City. Narito ang ulat ni Princess Castro. Higit 500 pamilyang biktima ng sunog sa Muntinlupa at Parañaque City ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa National Housing Authority o NHA nitong kamakailan. Bawat pamilya ay nakatanggap ng 10,000 pisong ayuda mula sa Emergency Housing Assistance Program o EHAP ng ahensya. Ang tulong pinansyal na ito ay layong magbigay ng suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng mga sakuna tulad ng bagyo, sunog, lindol at pagbaha nang sa gayon ay makatulong sa kanilang pagbangon at pagsisimulang muli. Ang HEHAP ay isa sa mga programa ng NHA na layong palawakin ang serbisyo nito bukod sa pabahay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga biktima ng kalamidad upang matulungan sila sa pagbili ng mga kinakailangang materyales sa pabahay sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan. Noong nakaraang taon, nakapagpamahagi ang ahensya ng kabuuang 361 million pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng naturang programa. Ang inisyatibang ito ay nakaangkla sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportahan ang pabahay at pangangailangan ng mga Pilipino sa iba't ibang serbisyo at programa ng gobyerno. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PDEA naharang ang iligal na drogang nagkakahalaga ng higit sa 39 million pesos mula Canada. Local brand ng banana chips patok sa South Korea. Pilipinas at Estados Unidos mas palalawakin ang joint military exercise. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Labing-tatlong barangay sa Taguig City ang nakatanggap ng trash traps mula sa MMDA nitong Miyerkules. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nasa 13 barangay mula sa Taguig City ang hinandugan ng mga trash trap ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA nitong kamakailan. Sa pamamagitan ng MMDA Solid Waste Management Office at MMDA Flood Control and Sewerage Management Office, na-turn over ang 28 manual trash traps kabilang ang mga set ng mga tool para sa operasyon at pagpapanatili katulad ng mga plastic pontoon, nylon ropes, paddles, fabricated scooper, life vest, plastic crates at rubber gloves. Layo nitong bawasan ang mga basura sa mga daluyang tubig at pigilan ang mga ito na makarating sa mga pumping station at tuluyang makapasok sa Manila Bay.
Ang mga trash trap ay malaking tulong sa lungsod, alinsunod sa mga hakbangin nitong masolusyonan ang pagbaha sa Taguig. Ayon kay MMDA Chair Attorney Romando Don Artes, mapapadali ng mga kagamitan at kasangkapang ito ang paglilinis ng mga daluyang tubig. Bukod dito ay kinilala rin ni Artes ang pagsisikap ng Taguig sa pagsasagawa ng regular na paglilinis ng mga daluyang tubig, gayon din ang pagtukoy sa mga lokasyon kung saan kailangan ang trash traps. Lubos naman ang pasasalamat ni Taguig City Mayor Lani Cayetano sa inisyatibang ito ng MMDA. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nasabat ng Bureau of Customs at PDEA ang 39.6 million pesos na halaga ng high-grade marijuana o kush na isiniksik sa balikbayan boxes mula Canada. Tutukan rito ang buong kaganapan. Naharang ng Bureau of Customs o BOC sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang tinatayang 28.296 kilo ng high-grade marijuana na tinatawag na kush sa Manila International Container Port o MCIP. Ang nasabing ilegal na droga na nagkakahalaga ng 39.6 million pesos ay natuklasan noong 5 ng Pebrero sa loob ng 2 balikbayan boxes na bahagi ng isang pinagsama-samang kargamento mula sa Canada. Sa isinagawang 100% physical examination at x-ray scanning, nakita ang 108 vacuum-sealed na pakete ng hinihinalang kush na agad na isinailalim sa confirmatory testing ng PDEA. Matapos makumpirma ang laman ng nasabing kahon, isinara at sinigurong ligtas ang mga ito habang nagpapatuloy ang investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Samantala, ayon naman kay MICP District Collector Rizalino Jose Toralba, mananatiling matatag ang kanilang pagbabantay sa mga pantalan upang labanan ang smuggling at iba pang iligal na gawain. Dito nagpaalala rin si BOC Commissioner Bienvenido Rubio na patuloy nilang paiigtingin ang kanilang estratehiya upang pigilan ang pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Babala pa ng ahensya, sino mang sangkot sa pagpapuslit ng droga ay mahaharap sa mabigat na parusa sa ilalim ng RA number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA number 10863 o Custom Modernization and Tariff Act. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang local brand ng banana chips ang patok ngayon sa bansang South Korea. Ikinagalak naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang tagumpay ng bahaghari banana chips sa merkado kung saan tiniyak ng kagawaran na ipagpapatuloy nila ang suporta para sa mga exporter. Indikasyon din ito ng pandaigdigang potensyal ng mga produkto ng Pilipinas. Samantala, mas palalakasin pa ang joint military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang kinumpirma sa pahayag ng U.S. Joint Chief of Staff Chair General Charles Brown Jr. dahil nakausap niya sa isang phone call si Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. Napag-usapan ng magkaalyadong bansa ang modernisasyon sa militar, Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites at mas malawak na joint exercises sa Pilipinas. Binigyan din naman ni Bronner ang kahalagahan ng domain awareness capability para siguraduhing maprotektahan ang exclusive economic zone ng bansa. Balitang pandaigdigan, pinangangambahan ngayon ang epekto ng supply ng itlog dahil sa tumitinding bird flu outbreak sa US. Dahil dito, nalilimitahan na ng mga supermarket sa New York at kapalit pa nitong mga lugar ang pagbili ng mga itlog kung saan ang ilang retailers ay naniningil ng aabot sa $10 o katumbas ng higit 500 piso kada dosena. Upang mabawasan ang pagkalat ng naturang virus, pansamantalang isinara ng opisyal ang ilang live poultry markets sa New York. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita.
Price freeze sa mga produktong kerosene at LPG itinalaga sa ilang lugar sa Palawan. 10 pulis sinibak sa pwesto matapos ang umano'y ilegal na pagsisilbi ng arrest warrant. Impeachment trial ni VP Sara inaasahang ituloy sa kabila ng recess ayon kay ex-justice official Ascuna. Senate President Escudero nilinaw na hindi apektado ang impeachment trial laban kay VP Sara sa kabila ng sinampang kaso ng NBI. Local brand ng banana chips patok sa South Korea. At supply ng itlog ikinababahala sa paglaganap ng bird flu sa US. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.